1, 2, 3. Kata. Kata. Hindi ko lang po kaagad binigay ang sopa na yan dahil nga po mamumulubi ka na. So, good morning, chillers! Bale, andito tayo ngayon sa Tarlac. Naglilipat po sila ngayon ng gamit galing kay Asay, papunta dito kay Laxi. Kasi nga po, maliit yung daan dito, papunta kila ma'am. Pero okay lang kasi, inabisuhan naman po kami nung umorder na... Try ko pa atras yan pabalik. Paatras, malayo yan. Punta na kayo? Ay! Ito yung pagtidan mo sa pagtidan manipis. Kaya natin tulak. Oh. 1, 2, 3. Kata. Kata. Diretso mo na akong, diretso na. Malambot eh. Dalawang hakot pa, no? Sigurado, tulak ulit sila niyan. Yung pangalawa, pangatlo. Kasi palaki ng palaki yung sopa. Wala, hindi, kung dito Dok lang kita mabiro. Ano biro? Isang hakot na lang yan? Oo, kasi parang pag lumubog kayo, isang hirap na lang. Matik na yan, lulubog ulit yan. Parang sa malaglag ka dyan. Kahit na lumabas ka sa ulo. Maambun pa. Sige, bati pa. Sige, tampong isa pa. Yan. Okay na yan. Yung isang bilog pre, napunta naman dito. Yung kurba ng bilog dito sa likod. Para ano, talikiya sila. Ha 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 ha. Yan, tama. Dito. Sige, Bigat. Amin na dito. Aray. Yung iba kasi, palutsina ang gamit, kaya hindi ganun kabigat. Ayan, kasi mga good lumber ginamit namin dyan. Yan na ba yun lahat? Hawakan na lang to. Hawakan mo na lang. Parang karinderya to, pero magkakape lang naman sila. Ay naku, nagdala rin pala si Happy. Nagkape na ako kanina eh. Hindi ko tatanggihan yan. May ano ka pa? May kape ka pa dyan? Meron pa. Pero siniti kong saka ako. Walang black coffee. Walang black. Dalawa pa. Isa pa. Bayad po. Ay, ginagawa niyo akong tindahan. Sugar! Ay, ako naman ang pahingin ng sugar kay Tikong. Naubusan ako. Bigayan kami chillers eh. Wala na pala akong sugar dito. Ito yung kape ko ngayon. Timpla tayo. May gunting ako dito. Pero walang kwenta. Tingnan nyo. Diba? Pero may pakinabang pa rin naman. Habang nagkakape sila,
Mag-disclaimer lang po ako sa inyo, chillers, ha. Ang dali lang po, nag-PM yung pangalawang deliver namin. Si Madam LB, siya po yung next deliver namin. Bale yung sopa na po na yun, bale yung po yung inayawan ni ma'am. Mapapanood nyo po yan sa vlog ko, ayan po sa screen ninyo. Yan pong vlog na yan, yung set na yan na deliver namin. Dahil nga po doon sa unang pinakita ko sa video, hindi siya ganong details eh. Kumbaga, hindi pa talaga siya totally tapos na tapos. Lalo na po yung mga cover po niya, hindi pa naididikit dun sa ilalim. Pinalax ko na po yun. Bukod po doon, sinend ko po yung kay ma'am para po makita niya yung outcome. In short, marami siyang napansin na ganito daw, ganyan. Plano daw niya sana ipabago. Kaya lang hindi na po namin siya pwedeng baguhin dahil nga po nagawa na. Dahil nga po sa message ni ma'am, alam ko talagang hindi niya nagustuhan dahil wala po siyang sinabi na, ay, okay to, ganyan. Pero, ganito yung part na bla bla bla. Kaya sabi ko, ay, mahirap ipilit. Ayoko mag-sales to kay ma'am na, ay, ganito po kasi ganyan. Ayoko na ng ganun. Kasi nakita naman na niya sa picture, nakita naman na niya dun sa video na in-upload ko na yun talaga yung outcome. Kaya nga, nag-decide po ako na i-refund na lang yung pera. Wag na lang kunin yung sopa. At kaya ko naman pong ibenta yun at mabebenta po talaga kaagad yan. Ang totoo nga po niyan, marami na pong minors noon. Noong sinabi ko na inayawan ni ma'am. As in talagang labo-labo. Siguro nasa 8 yata po sila doon. Tapos confirm po doon yung 3 or 4 na talagang imamay na nila. Hindi ko lang po kaagad binigay yung sopa na yan dahil nga po nag-aalala ako na baka hindi swak doon sa paglalagyan nila. Kumbaga naaano lang kayo, parang love na love nyo lang yung set pero yung sukat po hindi aakma sa living room ninyo. Doon sa next vlog ko na mas pinakita ko po doon talaga doon yung outcome at pati po yung mga extra cover na master jello. Doon na po nag-PM si ma'am na pasensya na pero mas ngayon ko nakita yung details nung pinagawa niyang sopa. Yung pasensya ni ma'am talaga, damang-dama naman po namin kasi si Dalaga po at saka ako yung kausap ni ma'am. Dahil nga po Inglesera si madam, so para mas magkaintindihan, kami ni Dalaga yung nakipag-usap. At si Dalaga talaga yung nagta-type. Dahil baka mas lalo magkagulo-gulo kapag ako po yung nag-PM tapos mag-i-English ako. Sigurado ako mahihirapan si ma'am intindihin yung sinasabi ko. Yan naman ako, cheers, nagpapakatotoo lang po ako. Humingi kami ng pasensya. Binigay ko naman din po uli kay ma'am kasi sa kanya naman talaga yun. Ginawa ko po dun sa mga gustong mag-mine, inausap ko na lang sila, nagagawa na lang po namin ng bago. Kahit anong kulay, kahit anong size, pwede naman po. Meron pa isa na talagang talagang pinipilit niya na akin na lang ma'am kasi pauwi na siya ng Pilipinas. Kailangan na talaga niya yung set. Tapos nagdami sa kanya yung sukat. Pwede naman daw dun sa living room niya, pati yung pagdadaanan ng sopa, malaki yung pinto. Kaya lang syempre, hindi naman porket umayaw yung si ma'am, hindi ko na siya papansinin. Na, inayawan mo na eh. Ganun po kasi ibang negosyante. Parang ang umiiral yung init ng ulo, yung galit, yung sama ng loob. Kasi, to be honest, nakaramdam din po talaga ako ng konting kirot. Pero hindi ko masyadong dinidibdib kasi may likod pa naman ako. Hindi mawawala sa isang nagninegosyo yan, yung ganyang pangyayari. Kumalma lang ako kasi sa akin, lahat ko iniintindi, lahat ko inuunawa yung mga sinabi ni ma'am. Sa madaling kwento, nagkaintindihan naman po kami. Niripan ko na kasi po yung pera pinadala ko na talaga sa kanya daw. So, walang patumpik-tumpik, pinadala niya po kaagad sa akin yung payment. At pinulpaid na po niya kahit hindi pa namin na i-deliver. Po doon, nag-PM po siya sa amin na huwag mo na daw i-deliver kaagad kasi po, inaayos yung way papunta sa kanila, yung kalsada po. Yun na nga po yung nakita nyo kanina na hindi pa rin pala tapos. Pero okay lang po yun kasi aware naman po kami. Kaya nga po kami nagdala ng ganitong sasakyan, si Laxi, dahil nga po alam namin pwedeng mangyari yun. Tapos sa hindi yung kalsada. Alam po talaga namin na kahit tapos po yung kalsada, hindi po kakasya yung truck. Yun, sinabi niya sa akin na baka daw mahirapan yung mga boys na magbuhat. Kasi kung alanganin po talaga na pumasok yung sasakyan doon, talagang gagawin po talaga sana, magbubuhat na lang. Kaya nga po, medyo marami po yung sinama kong tao ngayon. Naghingi rin sa amin ng pasensya si ma'am na hindi na sila nakapag-prepare ng food kasi po yung nag-receive sa amin magpapa-x-ray daw ngayong araw. Kaya ako to chilla sinasabi po sa inyo kasi ayoko ng bashers, ayoko ng gulo, ayoko ng mga issue-issue. Unang-una po sa lahat po talaga ng mga kliyente ko po ay karamihan po sa kanila ay mga senior na. So, hindi ko naman po nila lahat pero alam natin na kapag senior, ang itay nga di ba? Tigas ng ulo, sarpaluin. Alam po natin na kapag senior, medyo pasensyahan po talaga.
pasensyahan talaga at darating naman din tayo sa ganyang edad. Kaya ako po sa mga ganyang pangyayari sa business namin, lahat grabe po talaga yung pag-unawa ko, hinahabaan ko o yung pasensya ko hinahabaan ko. At kumbaga bilang nagdinegosyo po, kailangan talaga natin ng mahabang pasensya kasi magkakaibang tao, magkakaibang ugali po yan. Magkakaibang kliyente, hindi po pare-parehas. Baka po kasi nasasanay na lang kayo sa pinapanood ninyo na pag kami yung nag-deliver, papakainin kami, ganyan-ganyan, welcome kami ng maayos. Hindi po kasi pare-parehas chillers. Hindi po sa sinasabi ko na masama ang ugali ni ganun, mabuti kasi ang ugali ni ganun, hindi po. Magkakaiba po ng status ang mga OFW. May mga OFW po kasi talaga na wala na silang time. Pag halos yung iba kasi 2 oras na lang yung tulog. Kaya kumbaga sobrang busy sila. Malaking naitulong din po sa akin yung naging experience namin kay ma'am. Naging aware kami na mas ayusin pa namin yung mga gawa namin. Sa akin po, wag na lang yun ninyong iba si ma'am kasi ganito yan chillers para may masang kayo. Kasi alam kong yung iba sa inyo, ibang nararamdaman, naiinis. Aminin natin yan, naiinis. Pero iba po kasi yung behind the scene, yung totoong nangyayari. Nagkakaintindihan kami ni ma'am, naiintindihan ko yung ibig niyang sabihin. Bawat po kasi chillers details ng bahay, tornilyo man yan, alambre man yan, gaano mang kaliit na parts ng bahay po yan, pinaghihirapan po talaga ng mga taong umuorder sa akin. Ganun nila kamahal yung kanilang mga bahay. Kaya nga ako, sabi ko diba sa inyo, ano man ang itsura ng bahay nyo, sa ako man ang dingding niyan, pinaghirapan nyo po yan. Mahal natin ang ating mga tahanan. Kaya sana nahabaan nyo na lang po yung pangunawa kay ma'am na kung ganun yung nangyari. Siyempre, hindi nila pinupulot yung perang ibinabayad nila. Magkaroon lang na maayos na gamit sa bahay. Kaya nga po ako, sobrang maalalay po ako sa inyo kasi damang-dama ko po kayo. Kahit naman hindi kayo OFW, kahit nandito lang kayo sa Pilipinas, lahat ng mga bagay na binibili natin, pinagpaguran po natin yan. Doon sa comment section po, nung video na yun, pero nga hindi ko na nabibisita yun na marami po mga nag-PM doon na inalis ko yung mga comment kasi ayoko ng gulo Naiintindihan ko si ma'am, naiintindihan ko rin naman po kayo. Makakapangit lang yan, lalo na sa part ko. Kung may mga ganyan, solution ka agad ang iniisip ko. Ayun, at kinuha pa rin naman po yung sopa, yun naman po yung importante. Piliin natin yung peace of mind. Mas magkakasundo. Hindi ko naman po kayo pinababayaan. Yung mga naka-line up, magpapa-line up at yung mga umorder po. Alam nyo po yan, hindi ko kayo pinababayaan. Hindi nga lang agad-agad dahil nga po busy po ako, sasagot po ako. Nagsabi po yan sa akin talaga si ma'am na wag ko na lang daw i-vlog yung pag-deliver. Kaya po ang kinuha ko kanina talaga yung paglipat lang ng gamit. Hindi ko na po isinama yung bahay nila. Eto na naman, bakit hindi iba-vlog? Ganito yan, chillers. May mga pangyayari po kasi talaga na minsan yung kliyente lang po ang nakakaalam. Minsan po, nami-misinterpret lang natin. Katulad na lang po ng iba namin mag-deliver. Natakot silang i-vlog yung bahay dahil nga po mayroon palang issue na nakawan dun sa lugar nila. Wala naman po sa akin problema. Hindi i-vlog. Yung part lang ng pag-angat ng mga tao sa items namin. Yun lang naman ang sa akin, okay na po ako dun. At saka never naman po ako nagbigay ng complete address, pangalan ng kliyente, lalo na kapag kaayaw. Iba po kasi okay lang, sinasabi talaga nila yung pangalan nila. Pero ako, pumayag sa hindi po yung kliyente, hindi po talaga ako nagsasabi ng complete address na, ay itong address na to, number 14 Calderon, block ganyan, lot ganito, never po. Kasi syempre, yung safety po ninyo, ang iniisip ko din. Kahit din nyo naman po sa akin yan sabihin. Pero kanina, nung nakita na po niya yung sopa, pumayag na siya. Nasabi niya, dati sinabi ko sa'yo na wag ka mag-vlog. Pero, nasa sa'yo yan. Okay lang din naman na i-vlog mo kung anong gusto mo. Kaya lang, nailang na rin ako kanina. Kaya hindi ko na po itinuloy. Tsaka paalis na rin po talaga kami. So, sayang hindi nyo nakita yung pinakang setup ng bahay nila. Meron pong ilang viewers na naguluhan dun sa setup sa bahay ni ma'am. Kasi po, nung pumunta kami doon, ginagawa pa yung bahay. Kaya yung mga ibang part na mga supa-supa nakakalat doon. Pero ngayon sana, kung nakita ninyo, ang ganda, ang linis, ang tahimik na nung bahay. Sinisigurado lang niya na talaga maayos yung sopa na mabibili niya. Sinabi ko din naman kay ma'am na kami gumagawa kami, quality yung ginagawa namin. Pero never po ako nagsabi na perfect yung gawa namin. Mayroon po talaga na nagkakaroon ng problema. Pero kagaya lang sinasabi ko sa mga nakarang vlog, iba po yung binabalasubas yung set ninyo. Pinakikiramdaman ko din kasi kilala nyo naman po ako. Pumapatol din po ako. Alam ko rin po yung binabalasubas ako. Lagi ko naman sinasabi sa vlog na pamilya ko na kayo. At ramdam nyo po yan. Marami na po kayo, hindi ko na kayang bilangin. Iba nga po umu-order pa rin. Ang dami pa rin order sa amin, mga dating kliyente ko po. At sinasama ko po yun sa vlog.
yun na lang po yung ginawa ko. Kasi hindi naman po pwedeng hindi po ako mag-vlog kasi nakilala nyo po akong vlogger. Content creator po ako. So, hindi po pwede na hindi ako mag-vlog. Lalo yung mga nangyayari sa daan. Ibinablog ko po talaga yan. So, sana po aware po kayo doon. Ang pwede ko lang pong hindi isama kung hindi po kayo papayag na kunan yung harap ng bahay, yung loob ng bahay po ninyo. Pero bihira naman po talaga halos yung hindi pumapayag, bilang lang sa kamay ko. At yung iba po, kadalasan, kagaya ni ma'am, sa una, hindi papayag yan. Shout out kay madam, kay madam, senyora din po to si madam Kalante ata paliado nun Basta kay madam, na deliver po din namin siya, na nung una, hindi, wag mo i-vlog kasi hindi pumapayag si ganito, ganyan, wag mo i-vlog kasi privacy namin, ganyan. Pero, kinalaunan, pumapayag na din po. At hindi po sumasama ang loob ko kapag hindi po kayo pumapayag na kunan yung bahay ninyo. Kasi may experience din po kami niya na ang sabi pa sa akin, hindi muna daw ako magtanong kung tungkol yata dun sa order at ang tinatanong ko daw kaagad, mag-vlog muna kung pwede i-vlog yung bahay niya. Parang ganun, hindi ko na masyadong maalala. So inisip na lang namin na baka bago lang po yung viewer na yun. Never po ako nagtatanong kaagad na pwedeng i-vlog yung bahay. Magtanong man siguro ako ng ganun, pero nagtanong na muna ako ng set. Tsaka, wala sa isip ko na kailangan mal-vlog yung bahay. Para po saan? Marami naman po akong bahay na pwede i-vlog. Bahay namin, pwede ko pong i-vlog. So, wala po akong matinding dahilan para kailangan ko pong i-vlog ang bahay ng bawat kliyente ko po. Talagang priority ko pong i-vlog yung set namin at yung lifestyle ko po. At yung pagpatayo namin sa bahay, paano po ba ako nakapagpundar, ano yung mga pinagdaanan ko, chururot sa buhay, bakit po ako kahit paano nagkaroon ng bahay at lupa, nagkaroon ng business, yun po yung talagang binablog ko para ma-inspire po kayo. So, hindi ko na po problema siguro or hindi ko na kasalanan kasi hindi ko naman talaga lahat kayo mapiplease na magustuhan ako or magustuhan yung mga videong ina-upload ko kasi ganun po talaga. Yung mga tao talagang minsan wala naman dahilan pero ayaw sa'yo. So, ako po talaga, pinapakita ko kung ano po ako sa video, yan na po talaga ako sa personal. Minsan, maganda po ako sa video, pangit po ako sa personal. Minsan naman, pangit ako sa video, pero maganda ako sa personal. Kaya nga, mas maganda talaga sa tao, magpakatotoo ka na lang. Ang daldal ko daw. Pag hindi naman ako nagsalita, bakit daw hindi ako nagsasalita? Saan daw ako galing? Ano daw yung lugar? Ganyan-ganyan. Kaya para maging hindi ako ma-stress, ipapakatotoo na lang ako. Marami naman pong channel. Pwede naman po kayo lumipat. At sa totoo lang, ang haba na ng kuda ako dito. Naghihintay na sila. Bali, 2 oras pa po yung biyahe namin papuntang San Fabian, Pangasinan. Dapat po talaga yun ang unahin namin. Pero ito na lang yung inuna ko kay ma'am kasi malaki po yung set. May masungit, may hindi masungit. Pero kadalasan po talaga sungit-sungitan sa una. Pero bandang huli, napakabait po, parang tupa. Kailangan lang ng lambing. Yung iba naman, hindi pa ako masyadong kilala. Kaya parang ang tingin sa akin, masungit. First impression po kasi talaga sa akin ng mga tao, maging sa mga classmate ko noon, masungit. Pero nung makilala na nila ako, masarap daw pala akong kasama. Ay, nakakainis. Komedyante. Kasi ayoko na seryoso masyado sa buhay. Yung tipong sobrang ma-privacy, ayaw nang mabiro. May mga biro nga po wala ako sa lugar Kaso wala akong magagawa, ganun po ako magbiro Wala talaga minsan sa lugar. Kaso yun na po ako. Hindi po kasi ako yung taong tipong pasosyal, pa-professional, yung tipong genius ka. Kahit hindi naman, ayoko. Kasi mapapahiya lang po akong bandang huli. Kung ano na po ako sa video, ganyan na po ako. Okay, and shoutout po ulit kay ma'am. Maraming salamat po sa pag-order at sa lesson. Tsaka kami chillers, aware na po ako kapag sa mga deliver po namin. Alam na namin yung pupuntahan namin kung paano kami i-welcome. Hindi to kilawin, sisig. Kambing to baboy. Gusto mo na nung matitigan ko ang kambing. Ayoko na kumain. Nakausap ko pa, mas lalong ayoko na. Sana naging sopa na lang daw sila. Kasi yung sopa nga may pag-asa. Diba? Inayawan pero binalikan. Kaya ikaw, Brad, Sir, Madam, may pag-asa ka. Sopa nga may pag-asa Inayawan pero binalikan. Pupunurin ng CCTV dito. Nasa 2 oras mahigit yung biyahe natin Sabi mo 2 oras lang. Kakain muna daw po kami, chillers. Bali, sinabihan na kami niya ni Madam na dito na lang daw mag-lunch. Kaso hindi na lunch. 1:25 na po ng hapon.
bago daw kami mag-set up. Sakto-sakto na iihi ako. Dirty kitchen po. Dirty kitchen lang yung chili sa pakita ko sa inyo. Opa! Dirty kitchen nila bahay. Sir mo na tayo. Nayan ako kanina magpahinto sa mga tao kasi alam kong alay na sila. Gusto nilang makarating na. May nakita ako dito. Pinaka-ayaw kong subject. Mga XY na yan. Ayaw ko niyan. Nag-aaral pa ako. Totoo, hindi naman ako natulungan sa career ko ngayon. Kausapin ko nga naging teacher ko dyan. Bubulungan ko. Alam mo, sir? Fernandez yun eh. Hindi naman nakatulong eh. Mga XY mo. Charot. Sobrang laki rin ng bahay nila. Buong galo yung bahay na yan. Tapos, yung dirty kitchen, tingnan nyo. Grabe. So, doon na daw. Diretso. Kalawakan yarn. At ang oras po ay... So, si Ma'am LB, ayan, kausap na ni Kuya, ayan o. Lunch, ito na yung lunch namin. Dinakdakan, pakbet, tsaka pritong bangus. Kain tayo. Thank you ma'am sa pagkain. Yung bungo pa lang ng bahay nila, Ma'am. Panalo na. Hala. So, may vlog na ako dito, chillers. Update ko na lang din kayo. Yung pag-ocular namin dito, may mga video po ako dito. Lamesa. Siya. Ayan. Ang liit ng pinto. Mahirapan kayo. Magandang ganitong switch, chillers. Hindi dumi. Yan. Ito yung master's bedroom. Parang basketball court, kalaki. Ganda. Sila magsiset up. Yun talaga. Ta-na-na-na. So, habang nagsiset up sila dyan, chillers, itutour ko kayo dito sa bathroom. Alam nyo ba, hindi pa yung ganyan nung pumunta kami dito. Ngayon, tingnan nyo, ay panalo. Pakalaki rin ang bathroom. Para mas makita niyo. Closet. Headboard pa lang, bed na. So, yan chillers, pauwi na rin kami.
4:15 na ng hapon. Hinaus tour ko sila, sila sir. Hindi pa daw kasi sila nakikita na maayos yung bahay. Kaya ngayon pa lang kami pa uwi. So, ini-invite niya kami pag uwi dito sa Pilipinas. Kaya lang matagal pa naman. Next year pa yata. Pero, huwag kayong mag-alala sir. Tinan nyo naman yung bahay nyo. Ma'am. Maganda yung bahay nyo. Maganda pa sa mga ex nyo. Sir! Ay, sa likod naman ako. Ako naman ngayon. Lawak pa dito, chillers. O, plano rin daw nila maglagay ng swimming pool dito. Kinan nyo naman, pak. Oh. Nagmukhang kubo yung bahay nila. Sa sobrang laki ng lote. Pero hindi po, malaki yung bahay nila. Tsaka bubong pa lang nito, tingnan nyo. Bubong pa lang yan. Mamumulubi ka na. Ang gwapo naman ng waiter nyo. Yung dalawang alo-alo. Kain! Chiller! Dito kami ngayon sa saan tayo? City Mall. Ang oras po ay mag-8:30 na ng gabi. Shoutout nga pala kay Madam Zenaida Paig. Suot na ni Habi yung pinigay mo po na damit. Ay, na long sleeve. Hindi pa nga nakikita ni Dalaga yan kasi mahilig dyan si Dalaga. Tapos ako naman, gamit ko naman ngayon yung pabango na pinadala niyo rin po. Ang daming pangalan.